Hello, good morning mga kakongregasyon. Ang kakatapos lang natin sa ating Encantadia, kakapasok ko lang. At ito, kakain ulit tayo. Naglo-low carb ako. So, mga 10 days na sigurong little rice lang ako. Pero pag usually pag morning, ito lang kakain ko. Yan, katulad niya, cottage cheese, eggs, and avocado. Tapos pag isang beses lang ako nagra-rice pag gusto ko mag-rice. Pero usually, kahit tanghali at dinner, hindi na rin ako nagka-carb. Nag-ano lang ako, protein. Sardinas, ganun. Malaki yung na ano sa akin na tulong. Thank you, Lord. Kasi, yung pagkamalay ni David, from 117, naging 12, 13 ako, ganyan. Tapos, nung nagpunta ako sa Hawaii, nag-gain ako ng weight. Ewan ko, hindi naman ako nagkakakain. Pero yung mukha ko lang yung tumaba. Sabi, cortisol daw doon. Yung parang stress, pagka ganun lumalaki yung mukha mo, pero hindi ka naman masyado kumakain. Stress daw yun, cortisol. Mataas ang cortisol level mo. Hindi ako masyado natutulog doon. Tapos, yung pagbalik ko na galing Hawaii, nag-low carb ako. Ngayon, 110 na lang ako. Which is good. Kasi, mayroon akong time na pag natutulog, nahirapan akong kumuha ng side. Parang, punong-puno yung tiyan ko. Kahit hindi masyadong kumakain, parang bloated. Kaya nag-low carb ako. Ayun, nakatulong. Kaya naglo-low carb ako. Ayan. Kwentuhan tayo mga kakongregasyon. By the way, siguro, some of you marami nagtatanong, ano nangyari kay Dugdong. Ayun natin na nag-passed away siya, pero tatanong siguro ano yung naging dahilan. So, kung sa mga followers ko, nakita niyo siguro na nag-birthday pa siya, no? Pinag-birthday ko siya twice. Nung first week ng March, nung nandito yung mga kapatid niya ng mga March 1, 2, February 28, 28 or 27, March 1 hanggang March 2, nandito sila. Pinagahan nga nila kasi alam nila na uuwi ako ng Pilipinas ng March 9. So, yun naman, from February 27 to March 9, nag-leave na ako doon sa inaalaga ako matanda na 86 years old. Kasi nga gusto ko magka-time kay David bago man lang ako pumunta sa Pilipinas. So, tapos March 7, pinag-celebrate ko talaga yung birthday niya bago ako umalis. Kasi nga, months ago, yun na yung plano namin, aalis ako pagka birthday niya. So, ayun. So, yung 1 week nga na nakalib ako from Jean, medyo, nagkasakit pa ako, ubo, sipon, ganyan. So, hindi ako masyado naka kay David kasi nga ayoko siyang mahawa, baka nga magkasakit, aalis ako. Yun yung concern ko. Pero okay na rin kasi nga nakapagpahinga ako. Tapos, kahit paano, may bonding moment kami kahit hindi ko siya masyadong nalalapitan kasi inuubo ko. So, eto na. To make the story short, natapos yung birthday, March 7, March 8, alis ako. Nasa Pilipinas na ako, nang dumating ako ng March 9 dito is Monday. So, nung Monday na yon, hindi ko siya nayakap bago ako umalis kasi inuubo ko tsaka sipon. So, sabi ko, mahal, hindi kita aanhin. Hindi man lang ako nakapag-goodbye. Is kasi nga, hinag ko lang siya. Pero sa may paanan pa kasi nga, ayoko siya mahawal dahil aalis ako. Eh di, ayun na, nandun ako sa
Sa airport, okay siya, malakas siya. Malakas siya. Walang problema. Kaya kampante naman ako. Ako nga yung may sakit. Wala, siya ang hindi may sakit. Siya ang walang sakit, I mean. Dumunta ako sa Pilipinas ng 11 ng madaling araw. That's Wednesday. Ng madaling araw. 10 naman ang gabi dito. So, nung dumating ako ng daling araw ng alas 2 sa airport, mga 1 o'clock na, 1 a.m. siguro. Nakauwi ako sa bahay ng mga 2 o'clock, ganyan. Kasi wala traffic. Tapos, hindi na ako natulog noon sa Pilipinas. Sabi ko, hindi na ako mamamahinga, aantayin ko ng maggabi. Kasi nga parang yung cycle ng tulog, diretso, hindi na ako mag-a-adjust. Kasi pag natulog ako nung umaga na yun, pagdating ko, gising ako na magdamag na naman, ng maghapon, tapos sa gabi, baka hindi na ako matulog the next day na. So, sabi ko, para mapagod yung sarili ko, papagodin ko para matulog ako nung gabing yun. So, pagdating ko, naglinis agad ako dun sa bahay, kasi daming kalat, dun sa may garden, nagkudkud talaga ako, ng mga isko-iskoba, ganyan. Kaya nung nadagising yung pinsan ko, nakalinis na ako. Nakalaban na ako ng mga dapat. Kasi nga yung sheets ko, yung bed sheets ko, hindi nalaban. So, ako naglaban nung umaga. Nilaban ko. Kasi ayoko matulog. Siguro, ang tagal nang hindi nilalaban. Tapos, ayun, nagising yung pinsan ko. Mga 9:30 yan. Nakaano na ako. Kasi yun, umalis kami, naging busy, namili sa palengke. Hanggang hapon, nagluto, nagbasta, ganun. Basta, yung time na yun, ng Wednesday na yun, ng morning hanggang night, busy ako. Tapos, dahil Wednesday night yun, yung bandang mga 9 o'clock, naka-receive ako ng text naka-receive ako message dun sa kaibigan ko sa church. Sabi niya, Mami, pwede ba kami dumaan dyan? Kasi nanggaling na kami sa church. Kasi yung church namin, walking distance lang malapit sa bahay namin. Sabi ko, sige, tamang-tama. Ayoko matulog ng maaga kasi nga gusto ko maging normal yung tulog ko para dire-diretso yung tulog ko sa gabi. So, dumating sila mga 9:30 yata yun o past 9. Basta ganun. Tapos umuwi sila mag-alas 11 na ng gabi. So, okay na okay kasi pagod ako, tapos gabi na, matutulog ako. Para ako nabukasan, talagang at least rested ako, diba? So, ayun na. So, ang ginawa ko pa, pinatay ko cellphone ko bago ako matulog. Kasi nga, para dire-diretso yung tulog ko, wala akong istorbo ba. So, yung anak ko pala, nag-message na nung madaling araw ng Thursday. 4 a.m. doon. So, it means 4 a.m. doon sa Pilipinas nung nakita ko yung message. It means 3 p.m. dito sa Texas. So, sabi niya, Mami, inalis ko yung catheter ni Daddy kasi pinaalis. Kasi nag-plug. Nagbara. So, pinaalis daw ni David. Pero okay pa daw siya nung umaga, ha? Kasi may mga bisita pa siya dumating. Yung apo niya, ganyan. Tapos, umano pa siya nung bumangon siya. Tapos, actually, yung table, yung desk niya, inayos niya yung mga later on. Nakita ko nandun yung mga papeles, documents, may na pwedeng kakailanganin ko sa taxes, mga ganyan. Tapos, ang message na anak ko, Mami, inalis ko yung catheter, nag-bleed nung inalis ko. Pag hindi tumigil, dadaling ko na si Daddy sa ECR. Pero hindi ko yung na-read kasi nabasa ko na siya nung later on na lang, nung nakatawag siya ng 7 o'clock. Tumawag siya ng 7 o'clock doon sa Pilipinas. That was 5 or 6 p.m. na dito. So,
mga 3 hours na simula nung inalis niya yung catheter. Tapos ayun na, nandun na siya sa ER, unresponsive na siya. Yun na yung huling kita ko kay David nung sa video call, nung kinakausap ko siya, unresponsive siya. Pero, nadidinig niya pa ako, pero hindi lang siya maka-response. Ayoko sana siyang palagyan ng kasi, gusto ko sabihin dun sa doktor, na payukuin nyo lang, babalik yung blood niyan. Kasi ganun usually ginagawa namin. Pagka ganun parang magkukulap siya, bumababa kasi sobra yung blood pressure niya. Tapos pinapayuko ko siya, bumabalik sa dati. Bumabalik yung kulay, ganun. So for almost 11 years, alam na namin yung gagawin, ganun. Pero madalang naman mangyari yun. Nangyari yun nung umuwi kami galing Pilipinas. Sa airport, nagkaroon ng commotion kasi nagkaganon din siya. Parang hindi siya nagre-response. Tapos, buti na lang, bago kami umalis ng bahay noon, papuntang airport, sabi niya, mahal, pagka bumaba yung blood pressure ko at parang magpa-pass out ako, ganito gagawin mo, ipapayukuin mo ko, tapos babalik na yon. Which is true, ganun na nangyari. Nung nasa airport kami, nung nandun ako, tumawag kami ng ambulansya kasi nga, magpa-pass out, tapos di na rin siya nagre-response. Tapos nung pinayuko ko siya, ayun, biglang bumalik, tapos nag-iba na yung kulay. Tapos February, nung nagpunta kami sa VA hospital para yung sukatan yung bago niyang electric wheelchair supposed to be ibibigay sa kanya, nagkaganon din siya. Pass out din siya. Tapos ganun din ginawa ko, pinayuko ko lang siya, tapos yun na, bumalik. So, nung nasa ER siya, ganun sana ang gusto ko sabihin doon sa doktor, pero nagmamadali sila kasi nga hindi na siya nagre-response. So, ang ginawa, nilagay na siya doon sa may tapos hindi ko na siya nakita. Nag-stop na yung yung video call, stop na, pina-stop na, tapos dinlagay na siya doon sa loob. Hindi ko na siya nakita kasi nga lalagyan na siya ng tubo. Tapos since yun, hindi na ko na siya nakita. Tapos, that was Thursday morning, di ba? Thursday morning, hindi na ako natulog. Simula 7 ng umaga. Iyak na ako naiyak nung Thursday na yon. Hanggang nung Thursday na yon. Tama ba Thursday? Wednesday, Thursday, yeah. Iyak na ako naiyak. Tapos, naghanap na ako ng flight, kung makakabalik agad ako, ganyan. So, nakabalik ako dito. Friday ako umalis doon. May dumating ako mga bisita. Sabi ko sa mga kaibigan ko, kung gusto nyo ako makita, pumunta na kayo ngayon kasi anytime soon, pwede akong mag-fly pabalik sa Texas. So, nagdatingan yung mga ko dati kong ka-opisina sa Rizal at saka yung mga classmate, barkada ko ng high school. Nagkasabay-sabay sila tsaka yung iba kong tita. Kasabay-sabay sila nung araw na yon. Tapos so, pagkaalis nila, tapos inaantay ko lang si Ate Linda, yung taga Texas na may ipapadala papunta dito. Inaantay ko lang siya. Tapos nung Friday na yon, ng gabi, walang abog-abog talagang, umalis na ako, nagpa sa Grab. Nagpa-book na ako sa Grab nung gabing yon. Nakabasta na ako, umalis na ako. Wala pa akong flight, pumunta lang ako sa airport. Kung makakakuha ko ng passenger, whatever yung tawag doon. Chance passenger. Ayaw, pumunta ako sa airport, iyak ako talaga. Magana yung mata ko. Tapos, nung nandun ako, pinuntahan ko, dahil daling araw yun, parang, umalis kasi ako sa bahay, 12 midnight, ganyan. Or, basta maganyan. Nagdaling ko sa airport. Sarado yung mga opisina ng mga airlines. Mga iilan lang yung bukas. So, yung Korea na sinakyan ko, dapat doon ako sasakay pabalik. Sobrang mahal. Iyak na ako, iyak talaga. Gustong-gusto ko ng, makauwi. Parang every minute counts, ganun. Tapos, nagmamakaawa na ako doon sa Korean. Sabi ko, baka mayroong isang
baka merong kahit isang seat na available. Na late ako nang dating kasi kung maaga-aga ako, nakasabay ako sana sa 10 o'clock flight. Late na nga ako dumating. So, mag-aantay ulit ako ng next flight. Sabi ko kung ano yung pinakamaagang flight the next day. So, Saturday na yun ng umaga, no? So, hindi ako nakakuha sa airline. Meron sa Korean airline, pero ang mahal sobrang mahal. Parang nasa $4,000 one way. Hindi pa yun hindi pa siya business class. Ewan ko kung business class yung binibigay nila sa akin. Baka business class. Ganun kamahal eh. Sabi ko, that's too much. Sabi ko, ganun. So, yung guard doon sa baba, kasi pabalik-balik ako sa 3rd floor, sa 1st floor. Kasi ganun sa airport eh. Pag lumabas ka, pag nag-exit ka, mag-entrance ka ulit, papasok ka. So, nakilala na ako nung mga guard. Sabi niya, ma'am, nakakuha na po ba kayo ng flight? Sabi ko, hindi pa. Tapos iyak na naman ako. Iyak na ako. Tapos, umupo na lang ako sa isang tabi. Nag-pray talaga ako. Ay ko, Lord, isang seat lang. Kahit bigyan mo lang ako ng isang seat. So, nag-scroll ako sa mga ng Expedia, mga ganyan. So, nakakuha ko sa Just Fly. May dalawang available na flight. 900. Tsaka isang 800 something. Na one way, 800, sabi ko. Nung una, ko yung mas mababa. Binook ko na right away. Tapos, nung binubok ko na siya in the middle of umiikot-ikot siya, yung ganyan, di ba naglo-loading. Tapos, nasa middle ako ng sabi niya, nabili na, it sold na. Oh my gosh, sabi ko. Tapos may isa pa, nagmamadali ako. Sabi ko, sana makuha ko yung isa, Lord. Sabi ko, isang seat lang talaga. Tapos, nag-ate. Binok ko na yung 932. Tapos, ayan na, umiikot na naman siya. Ibig sabihin, nagpo-process. Tapos, sabi ko, Lord, confirmation lang kasi isa-send sa sa email mo pagka nabili mo na yung ticket. Sabi ko, Lord, isa lang. Sabi ko, ito na lang, sabi ko gano'n. Kasi yun yung pinakamaaga pati na flight that day, 9:30. So, sabi ko, kahit isa lang, Lord. Sabi ko, kahit ito na lang. Tapos, ayun. Tapos, nung maya-maya, after mga 2 minutes siguro, sorry, naiiyak na naman ako. After 2 minutes, ayun, nakaka-receive ako ng confirmation talagang. Thank you ako, pasalamat ako talaga, Lord. Tapos kahit yung mga guard, nung nalaman nila na nakakuha ako ng ticket, tuwan-tuwa sila. Tapos, sabi nila, ay, salamat ma'am, nakakuha kayo ng ticket. Kasi lutang na talaga yung utak ko nung nandun ako. Kasi nga walang masyadong tulog, pagod sa biyahe. Tapos, nung naglalakad na ako palabas ng nung nandun ako sa isang sulok kasi, tapos palabas na ako. Naglalakad ako, tapos nagpunta ako dun sa si Philippine Airlines yung nakuha ko eh. From Philippines to Japan. Tapos talagang God is good talaga. Siguro nung naglalakad ako, nakita ako nung lalaki na nag-a-assist ng mga wheelchair. Sabi niya, ma'am, kailangan niyo po ba ng wheelchair? Kasi siguro nakita niya yung mukha ko, parang pagod na pagod, stress na, parang feeling ko din babagsak na yung katawan ko. Tapos, nung isinakay niya ako sa wheelchair. Sabi niya, ma'am, mag-wheelchair ka na po kasi parang babagsak ka na po. Tapos, yun na sabi ko, umiyak na naman ako. Tapos sinabi ko na, yun nga, namatay yung asawa ko, nagmamadali ako, kailangan ko makabalik abutin ng asawa ko ng buhay. Tapos, ayun, sinakay niya ako sa wheelchair. God is good kasi wala na akong kailangan daanan ng mga pila. Kasi nga, ko, di ba, naka-wheelchair. Tapos siya lahat nag-asikaso, kung mandyan na lang po kayo, wag na po kayong tumayo, ganyan. Ako na po bahala. Tapos yun, ihatid niya ako hanggang sa may malapit sa gate namin kasi hindi pa naman namin flight. Mga 1 hour and a half pa. Tapos sabi niya, ma'am,
Diyan ka lang po, babalikan kita after 1 hour, iatid kita dun mismo sa gate mo. Pero yung gate malapit lang naman, pwede kong lakadin actually. Pero talagang binalikan pa rin niya ako kasi nakita niya siguro talaga na yung itsura ko ganito, magambaga yung mata, ganyan. Tapos yun, inano niya ako, nihatid niya ako hanggang sa gate, hanggang makaano na ako. Tapos nung nasa Japan na ako, na-delay pa, lalo na akong iyak ng iyak kasi, ano ba yan, delay na naman, sabi ko ganun. Na-delay kami yata ng 1 hour, ganun. Tapos nung pagdating sa LA, delay na naman. Iyak na naman ako kasi sabi ko, hala, hindi na, kasi pag na-delay ka sa isang flight mo, hindi mo na aabutin usually yung, lalo na kung meron lang ikaw na 1 hour and a half na layover sa LA, padalas, hindi mo na aabutin yung flight mo. So, ayun na, hindi na siya, hindi ko na inabot. So, kailangan namin magpabook ulit ng iba. So, pumunta kami dun sa LA kasi naiwan na kami ng flight namin pa Dallas. Supposed to be 10 o'clock, nasa Dallas na ako, pero na-delay nga. So, nagpunta kami dun sa counter. Sabi nila, ang next flight is, ang binibigay sa akin the next day na, 6:30 ng umaga. Sabi ko, no. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, ganun. Ay, 10 o'clock yata ng tama ba? Anong oras ba yun? 6:30 nga ba? Hindi, ang binibigay nila sa akin flight is 10 ng gabi. So, kinabukasan na ng linggo, ang dating ko umaga na. Sabi ko, no. Sabi ko, supposed to be ang flight namin alas 4 yata ng hapon. Hindi ko alam. Basta, kailangan 10 o'clock na sa, na ako, DFW na ako. Tapos, God is so good talaga. Ang dami naming na-delay. So, ang ginawa ng American Airlines yata, ng another plane kasi mas maraming pasahero. So, ang nakuha kong flight is 6:30 yata yun. 6:30 ng hapon. Imbis na sabi nila the next day pa yung flight. Tapos, ayun, nakarating naman kami sa DFW ng mga alas 11:30 yata yun. Or, parang mga ganun. Na-delay lang siya ng konti. Ayun. Tapos, 11:30, nakarating kami, nakaano na kami ng past 12. Nakarating kami from the hospital, from the airport, diretso na ako sa hospital, mga 1:30 yata ng madaling araw ng Sunday. Nakarating na ako doon. Ayun na, nakita ko na si David na talaga unresponsive. Ang dami niya ng mga aparato. Tapos yun, dumating ako kausap, nagpe-praise and worship sila ate. Si ate, my daughter and my son in Hawaii and my daughter-in-law, they're having praise and worship when I get there sa hospital. Tapos, ayun, after that, lumabas sila. Nasa ICU na kasi si David David was in the ICU. So, my daughter, they stopped doing what they're doing so we can have time together, kaming mag-asawa. So, ayun. And we were there. I was singing praise and worship to my husband, to David, to Dudong. And, ayun, kinantahan ko siya, yung mga paborito niyang kanta. Siguro yung iba, diba, pinos ko naman nandoon. Ayun, I was singing. Kasi gustong-gusto niya yun. Tapos umiiyak siya. Tumutuloy luha niya. Alam ko, naririnig niya ako. Tapos may several times na naggumaganon siya na ayaw niya magpahawak sa nurse. Na pag hinawakan siya ng nurse, doon siya parang bigla siyang gumaganon siya. Yung, alam mo yung nagre-react talaga siya. Tapos pag sinabi kong, ako lang to, sabi ko, tinatouch ko siya sa ganyan. Sabi ko, ako lang to. Tapos, ayun na. Kumakalma siya. Siguro alam niya na nga na nandun na ako.
ano yung 3 times nangyari, na pag hinawakan siya ng nurse, nagre-react siya. Siguro ayaw niya nang magpalagay ng kahit ano. So, sinabi ko dun sa mga nurse, huwag niyo na siyang saksakan ng kung ano-ano. Kasi nga, aalisin naman na yung life support. Kasi ako lang yung inaantay. Pero sabi nga nung anak ko, he could have died Thursday, pero lumaban pa rin. Inantay pa rin niya ako. Inantay pa rin niya talaga ako. Tapos, nung Sunday ng morning, siguro sa sobrang pagod ko, kasi nga daling araw ko dumating, nakayakap ako sa kanya. Natulog na ako kakakanta. Nakayakap ako, nakaganyan ako sa kanya. Tapos, ginising na ako nung head nurse na aalisin na nga yung siguro mga 8:30 yun. Hindi nila ako ginising na mas maaga kasi dapat supposed to be 7 then aalisin na nila yung life support. Pero siguro nakita nga nila na pagod ako, tapos nakayakap ako kay David. Mga 8:30, yun, parang naalimpungatan ako, may pumasok. Tapos nagising na ako. Tapos yun, yung mga 8:30 na 9 na siguro na alis, lahat. Pinaalis kami, ako pinaalis ako, pinalabas ako ng ICU. Tapos yun, 9:30, mga 9 siguro. Tapos yung inalis na siya, tapos hinawakan ko na siya. Tapos yun, kinausap ko naman siya eh. Kinausap ko na siya noon. Wala akong tissue. Yun, sabi ko kung pagod na siya, okay lang ako kasi alam ko ako lang naman talaga yung iniintindi niya. Kaya mga bata. So, ayun. After that, siguro after an hour, nakita ko na nag-change na yung color. Pero matagal pa rin Kinausap ko pa siya kasi tumagal pa rin kasi parang 10 o'clock na siya nung totally bumigay kasi nakita ko na nag-change na yung color niya eh. Nag-pale talagang as in pale na white na siya. Nung matagal din hinahawakan ko yung kamay niya. Tapos ayun yung merong video na ayaw niya ipaalis yung wedding ring namin. Kahit kanino, kahit kay Jessie doon sa anak niya, ayaw niya paalis. Tinitigasan niya yung ganyan. Tinitigasan niya talaga. Ito, mabibend mo to. Pero yung nasa gitna, kasi dito siya naglalagay ng wedding ring. Kasi nga maluwag dito. So, hindi niya talaga pinalis kahit kanino. Kahit sa akin. Kahit nung buhay yun. Wag mong gagalawin yung wedding ring namin. Ayaw niya. Nagagalit siya. Sabi niya, yan lang yung jewelry na sinuot ko sa buong buhay ko. Sabi niya. So, naalis na lang siya nung sa puninaryan. Kasi nga, swollen pati yung kamay niya. Kaya ayun, after an hour, yun na talagang bumigay na rin. Siguro, kaya pinaalis niya muna ako pamunta sa Pilipinas. Ayaw niya makita ko siya na naghihiya. Pero, ang hirap. Sanay ako ng araw-araw magsama. Pero God is good. Alam ko may plano yung Panginoon sa buhay ko. Na mas maganda. Pero at least yung prayer ko nung nakilala ko siya dati. Siguro sa second vlog, ikukwento ko yung paano kami nagkakilala. Pero nung nakilala ko kasi siya, ang prayers ko lang noon, sabi ko, Panginoon, bigyan mo lang ako ng 10 taon, 10 years to take care of him. Masaya na ako. Pero God gave me bonus sa almost 11 years kaming kasal. Almost 14 years together kasi 2012 kami nagkakilala eh. So, grateful na rin ako na sa time namin together. Pasensya na, medyo mahaba yung vlog. Siguro, mas maganda panoodin nyo sa YouTube, Sa YouTube ko i-upload. Kasi dito sa Facebook medyo mahaba. Pero,
okay lang na naman. Okay lang din naman. Siguro next vlog, yun pa naman yung plano namin sana eh. Nung pumapayag na siya na lumalabas sa ano ko, sa vlog ko, sabi ko, mahal, sabi ko, let's do the vlog na paano natin tayo nagkakilala, yung mga ganun. Sabi niya, oo daw, tuwan-tuwa siya. Kasi excited siya na sabihin yung ano namin, yung story namin sa iba to inspire people. Ayun, ganun. Ayun, ganun yung nangyari. Ganun kabilis yung nangyari. Kaya parang hindi ako talaga prepared. Kasi umalis ako ng malakas siya. Tapos yung pagbalik ko, wala na, unresponsive na siya. Pero siyempre, God is good. All things work together for good. Sabi nga niya, our plan is better than diba? God's plan is better than ours. So, hindi natin alam kung ano pa yung kalooban ng Panginoon para sa atin. So, ayun yung naging ang hirap lang kasi katulad dito morning kasi talaga yung namin, bonding namin every day, yun talaga yung namin. So, napakahirap para sa akin yung morning tsaka night. Pero, yun talaga. So, next vlog, pasensya na po, nabagana naman yung mata ko. So, next time, sana panoodin nyo hanggang uli, no? Bye mga kakongregasyon. Bye. God bless you all.